Obvious yung ating binasa. Kilala niyo ba si Sakeo? Isa din pala siya sa lahi ni Abraham. Sabi ng talata, ang pagiging lahi ni Abraham ay dalawa klase. Pangkatawan at pang-espiritual. Nababasa natin yan sa Romans chapter 9. Sa Galatia. Hindi lahat ng binhi sa laman ay anak ng Diyos. Hindi lahat ng pinili bilang bansa ay pinili sa kaligtasan. Merong pinili sa loob ng pinili. Kaya ang pinili nasa Bible. Ano? May hinirang sa loob ng hinirang. Dahil ang kaligtasan ay hindi sa Hudyo lang. Dapat naintindihan po natin sa Bible yan. If I were you, be Bible reader. No? Lagi ko sinasabi sa inyo, maging palabasa kayo ng Bible. Si Sakeo ay pinalad. Hindi lang siya pinili, nakasama sa bansang pinili physically, pero siya din pala'y binhi ni Abraham maging sa kaligtasan. Bakit? Dumating sa araw na ito, sa bahay na ito ang kaligtasan. Sapagkat siya na may binhi din ni Abraham. Amen? So, lahat ng mga mananampalataya ay binhi ni Abraham. Siya man ay hintil. Pero ang maganda, ang Israel ay binhi sa pagiging laman, pero hindi naman lahat ay binhi sa pagiging mananampalataya. Si Sakeo ay isang may problema. Alam niyo na yun. Ano? Siya ay 2. Hindi ko alam kung 6'2", 7'2", 5'2", o 4'2". Ano? Basta sabi sa Bible, siya'y maliit. Ano? Pero siya'y matalino. Small but terrible. Kasi siya po ay may trabaho. Ang kanyang trabaho ay tax collector. At sa panahon yan, hindi pala sa panahon lang natin yan medyo pinag-uusapan. Kaya sa panahon una, ang aura, ang presensya ng mga tax collector, sabi ng talata, bisya sa mama, bakit siya nakikisalamuha sa taong ito na isang maniningil buwis, isang makasalanan? Ganun pala yung maniningil buwis, makasalanan ng impression. Bitaw ang Panginoong si Snake isalamuha sa kanya. So, andun yung isang tao, Sakeo, naulinigan niya ang Panginoon. Ako iniwala talagang faith cometh by hearing. No? Naging interested ito si Sakeo sapagkat sa panahong ito, medyo bantog na si Kristo. Napapakinggan na yung kanyang husay ng pangaral. Marami nang sumasaliboy-boy, great multitude, minsan ang sabi, minsan ay multitude, great multitude, sa bundok, minsan sa tabi ng dagat, sumusunod sa kanya dahil siya nagpapagaling. Naulinigan ni Sakeo at I believe with all my heart, may pagkilos ang Holy Spirit doon. Bakit? Interested siya eh. At inabangan niya kung saan dadaan ang Panginoon. Kaso lang, dahil sa daming tao nga, ay hindi siya, siyempre, alam niyo naman yon, diga? Siguro kung ipipicture mo, sasali-saliboy-boy yun. Wala mo paglalamangan. Pero magaling na may puno na si Kumuro. Tama? Siya'y umakyat doon, huli ka. At nakita ng Panginoon, bumaba ka dyan sa kayo at ako'y pabibili sa iyo. No? At siya'y tinanggap na may galak sa bahay. Then, karaka-raka, dumating yung pangusap na nung mapapasok ni Kristo o ni Sakeo, si Kristo sa kanilang bahay, nakadao pang palad, na-fulfill yung kanyang desire na makita kung sino. Si Jesus, ito agad ang ating nakita. At the moment that his desire to see Jesus ay nasatisfied. Ito yung
nangyari. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Grabe, no? Isang maniningil ang buwis. Wala nang inisip kundi magpayaman, kundi manlamang, manambong, marambong, magdambong. Pero ngayon, and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Iba talaga ang presensya ng Panginoon. Kapag makatotohanang na-encounter ng tao. Kaya mga kapatid, medyo questionable yung mga taong na-encounter daw ko ng Panginoon, pero walang pagbabago. Tama? And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. I give. Kaya ang ating pag-uusapan, the giving of Zacchaeus. That is more than tithes. Kasi the half of my goods. Tayo, tisod na sa tithes. Di lalo dito, the half of my goods. Are you with me? Kaya alam mo kapatid, nakakatuwa na ikaw talaga'y nakakilala sa Panginoon. Dahil hindi tayo maganit kausap dyan. No? The half of my goods I give to the poor. Meron pang ganito. Kasi naulinigan din niya siguro yung usap-usapan sa verse 7. Tingnan niyo sa verse 7. Itaas natin ng konti. Ay, walang ulinig din yan. Minsan kahit hindi naimig, yung itsura pa lang, halata mo na may sinasabi. Di ka? Yung tao, yung aura pa lang, kahit di pa naimig, halata mong may sinasabi. At nga, and when they saw it, they all murmured. Siguro hindi lang ang Panginoon na nakakita niyan. Siguro yung mangusunay ni masasabitan ng kawali. Yeah. That he was gone to be guest with a man that is a sinner. Bisi pumasok sa bahay ng taong maniningil ang buwis, makasalanan. Siguro lilipon-lipon ng mga marites na yun. Kaya, in response, bukod sa nakilala na yung Panginoon, siguro gusto niya rin niyang ipakita doon sa mga taong kung ano-ano sinasabi sa kanya. Di kaya maganda rin naman yung ganyan, yung ipakita mo sa kanilang mali ang iniisip mo. Tama ba? Ako'y binago ng Panginoon. Kaya sabi niya, verse 8, kung ako man ay nakasingil ng labis. Katulad ng mga ngusong yan. Ngaramdam ko kay pinariringgan ng mga ngusong yan. Ibabalik kong makaapat. Pero, kung hindi kaya dumating si Jesus sa kanya, ganyan kaya yan. May kanyang senaryo. O, tanong, dumating na ba talaga si Jesus sa buhay mo? Amen. May magandang senaryo kapag tunay na datngan ni Kristo. Isa niyong giving of Zacchaeus. Amen. So, the giving of Zacchaeus, una, alas na sabi ko na, ang root nito, bakit may ganon? Because of his salvation. Because of his salvation. Yan naman eh. Sabi ng verse 9. Verse 9 ba yan? Yeah, tama. Verse 9. Verse 8. Verse 8. Verse 9 nga. Verse 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, yan ang maganda eh. Di ka? Naniniwala nga tayo pag sinabi ni Uni. Kayo ba naniniwala pag si Uni ang nagsabi?
Kaya may maniniwala rin pag si Eric ang nagsabi. Mas lalong kapanipaniwala kapag si Jesus ang nagsabi. Ano sabi ni Jesus kay Cornelio? Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Alam niyo, anong tutol natin? Si Jesus mismo ang nag-confirm. Pero ano yung nakitang ebidensya ni Kristo? Actually, from the very start pa lang, yung siya ay nagdi-desire sa kanya eh. At gumagawa ng paraan para lang sa makita. Dahil siya ngayon maliit, pasali-saliboy-boy doon sa likod ng matatangkad, hindi siya umubra, umakyat doon sa puno ng sikomoro. Kaya nakita din siya ni Jesus. Alam ng Panginoong Jesus kung paano kaporsigido si Sakeo. Nasabi bumaba ka. Kaya minsan yung ating porsigido, dapat na ikita yan. Isa yan sa mga pahimakas. Ngayon, bumaba siya. At si Kristo mismo ang nagsalita, nag-confirm kay Sakeo, dumating sa bahay nito ngayon ang pagkaligtas. Bakit? Ano yung itaas na yan? Ano pinaghugutan? Verse 8. Isa yun sa kanyang pinaghugutan, ang kanyang salita. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko. Ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasakauli ko ng makaapat. Kung siya'y nakasingil ng daya, nakakuha ng 1,000, edi balik 4,000. Tama ba? Ganun ba yan? Nakapandaya ng 1,000, ang balik ay 4,000. Ganon siya, ganon siya kasinsiro sa pagsisisi. Malalim ang pagkilala ng kanyang kasalanan. Kung ako may nakapandaya, aking ibabalik ng higit at higit. Tapos sabi ng Panginoon, sa araw na ito ay dumating ang kaligtasan sa bahay na ito. So, alam niyo mga kapatid, ang giving of Zacchaeus ay because of his salvation. Ang Panginoon sa nagtibay eh. Nasabi ko na sa inyo, may to the extreme, yung ang unsaved nagbibigay. Di ba? Ako yung iniwala hanggat ang sino man ay matigas sa paniniwala ng iglesia, hindi sa ligtas. Yung mga alipores ni Manalo, walang kaligtasan doon. Kung talagang stick doon sa kanilang paniniwala na si Kristo tao lamang at walang Trinity, may soul sleep, at ang iglesia ay 1914, hindi nakakatiyak ang kaligtasan, may bahagi ang bautismo, ang iglesia ang tagapagligtas. Pag panatiko ang iglesia ka, hindi ka ligtas. At pag ikaw'y panatikong RCC, hindi ka rin ligtas. Pero yung mga hindi ligtas na yan, nagbibigay. Tingnan niyo yung lote na pinagpagawan dyan ng seminarista. Ano yan tawag niyan? Tama nga, Brother Henry? Seminarista nga ba ang tawag doon? Seminaryo. Yung building, ano tawag doon? Balita ko, bigay lang yan, yung lupa. Donated. Donation. Pati yung simbahan dyan sa lupa. Yung iglesia ni Cristo, San Marcelino, bigay din lang ng membro. Ang lupa, sabi sa akin, naninong ko rin. Unsafe yun. Unsafe yun. Pag sila'y panatiko sa kanilang paniniwala, talagang mamamatay silang hindi ligtas. Walang kaligtasan doon. Paano ka maliligtas na si Kristo tao lang? Paano kayo liligtas ng paniniwalang iglesia ang nakakapagligtas? Mas lalo dapat yung save. Di ba nga, sa pangalan mo nagpanghula kami, at sa pangalan mo nagpalayas kami ng demonyo, at sa pangalan mo gumawa kami ng mga dakilang gawa. Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Amen ho ba? Nakakatuwa. Talagang aralin mo lang ang Bible, kitang-kita mo naman eh.
dumating sa araw na ito ang kaligtasan. Bakit? Katatapos lang ng verse 7. Panginoon, papagkaloob ko, ano yan? Ang kalahati ng aking pag-aari sa mga dukha. At kung ako'y nakasingil man ng labis, ay aking babayaran ng makaapat. Alam mo, ang sumunod na talata, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Therefore, sinyales ng pagiging ligtas, nagbibigay. Amen? To the extreme nga yung hindi saved nagbibigay. Di lalo na yung ligtas. Sana maliwanag po ito sa atin. Ga-enjoy na tayo ang ating panamang paniniwala. Osas. Once saved, always saved. Pero hindi mang nagbibigay. Alam mo, ang doctrine, hindi lang yan doctrine. No? Ang doctrine, may epekto yan sa buhay. So, ayun naman yung napagtibay din sa Acts niya po. Acts chapter 2. Acts chapter 2. Verse 41. Then 42, then 44, 45, 47. Yan nga nagsitanggap ng kanyang salita. Ay nangabautismuhan. So, I believe yung nagtanggap ng salita dyan, nanampalataya talaga sa pinangaral sa kanila. At nangabautismuhan. At nangaparagdag sa kanila ng araw na yon ang may 3,000 kalwa. I-shortcut natin sa verse 47. Sabi dyan ay nangaparagdag sa kanila ang ilan? 3,000 kalwa. Ano ba ang prinsipyo na napaparagdag? Nilinaw yan sa verse 47. Tingnan po, verse 47 naman tayo. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. So, ibig sabihin, yung binasa natin sa verse 41, na idinagdag sa kanila ng Panginoon araw sa araw na yun ng 3,000 kaluluwa, ligtas talaga yon. Sapagat nilinaw sa verse 47, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Kaya ang iglesia hindi tagapagligtas, samahan ng mga iniligtas. Ano? Sapagat idinaragdag sa iglesia yung mga naliligtas. Therefore, ang iglesia talaga ay binubuo ng individual na mga ligtas. Yan ang church. Ang church hindi building. In fact, sa English yan, maganda And the Lord added to the church daily such as should be saved. Church yung pinagdagdagan. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So, ang pinagdadagdagan talaga ay church at ang idinadagdag yung mga naliligtas. Therefore, yung ating balikan, yung verse 42, verse 41, sige, yung nabautismuhan at sila'y nagsipanatiling matibay. Saan? Sa turo ng mga apostol. At sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga panalangin. Then verse 44. At ang lahat ng mga nagsampalataya, yung lahat ng mga naligtas, ay nagkakatipon. Kaya mga kapatid, dapat ang mga mananampalataya talaga nagkakatipon. Tama? At yun hindi, masyado lang tayo high-tech ngayon. May online tayo, pero yan hindi yan online gathering. Mga kapatid, sabi nga ng mga Reformed preachers, there is no church, there is no such Zoom church in the Bible. Walang Zoom church in the Bible. Walang internet church. Ang talagang church gathering physically. Nagtitipon. Alam mo, minsan, yan yung maganda kapag wala na talaga tayong magagawa. Kapag wala na tayong magawang paraan, kaya tayo ay manunood lang muna. Pero kung talagang yan ay sinasangkalan mo na sa katamaran, sinasangkalan mo na yan sa pagiging malayo sa Diyos, problemang malaki yan. Tama ba? At pala mga kapatid, napakaganda ng media, napakaganda ng
internet. Sa akin, maganda yan para ipalaganap ang salita ng Diyos. Pero kung ikaw ay dyan na lang sa iyong bahay, lagi, aasa sa pagsimba, ako wala, hindi yun ganun. Ano sabi ng Bible? Ano sabi diyan? Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon. Ako wala, hindi ang mata ang nagtitipon-tipon. Buong katawan. Kaya nga, present your body. Present your body, sabi ng Bible, as a living sacrifice. So don't just watch. Make our effort. Exert our effort for us to be here. Let us worship the Lord together. Siguro yung online natin, mga nasa abroad, lalo na kung ikaw nasa Taisan din lang, wag tayo umasa dyan. Nakakahiya sa Panginoon. Lalo tayo yung malakas pa sa kalabaw. Alam niyo naman yan, mga batid, pagka Miyerkules ng gabi, wala kang magawang paraan. Pero pagka gusto mong mag-SM, kaya mo. Ano ka? Pagpupunta ka ng palengke, kaya mo. Pagka mayroon kang kursunada, kaya mo kahit abutin ka ng gabi. Bakit paggawain ng Diyos? Hindi mo kaya. Ha? Ba't pagka may personal kang pakay, may personal kang lakad, ba'y makakapunta dito sa simbahan kahit alang ang araw, kahit pa hating gabi, pag may pakay, makakaparne? Bakit pag may gathering, di mo kaya? Alam mo, something wrong. Pakibusisi ng ating mga puso. Malaki na ang problema natin. Please, let us cry out together for God. Repent, remorse from our sin. Madapit nang dumating ang Panginoon. Nakakayang tayo madatngan sa pagbabackslide. Nakakayang tayong madatngan na malamig pa sa ilong ng pusa ang ating puso sa Diyos. Nakakahiya yun. Kaya ngayong kinanta, sa totoo na, hindi ako nagadrama. Mangilid-ngilid ang luha ko. Your grace still amazes me. Nakakalungkot. Namamangha pa ba tayo sa biyaya? Alam mo kapatid, buhay ka pa sa kabila ng ating daming pagkukulang. Amen? Alam niyo po, kahit ako naliligo, ang Holy Spirit, lagi kang, hindi man nabulong. Kasi halata mong may Holy Spirit ka eh. Tapos nagbabasa ka lagi ng Bible. Marami nang nai-insert ng Holy Spirit para gamitin yon kahit naliligo ka, kahit nagdodota ka. Ano? Kanina, habang ako ang dami nga namang kabutihan ng Panginoon. Sabi ko eh. Alam mo kanina, hindi agad ako makapasok sa prayer. Ang ginawa ko binungkal ko uli yung aking buhay nung wala pa sa Panginoon. At mangingilid ang luha mo sa ginawa ng Diyos. Panginoon, salamat po. Nung una, ako'y iwan-iwanan lang sa bahay, walang mararating, etc. Basta dami kang nahulughog. Tapos ako'y andito ngayon. Salamat, iniligtas mo. Tapos napakinggan ko pa yung awit na yun. Parang yun ang aking binulay kanina umaga eh. Yung binibilang ko yung biyaya. Parang sinagya ng Holy Spirit yung awit. Still amazes me. Alam niyo, don't feel like somebody. Always feel how unworthy we are. For us to be able, always, His grace still amazes us. Ang lahat ng mga nagsampalataya ay nangagkatipon. At lahat ng pag-aari ay sa kalahatan. Tingnan niyo ha, kapag manampalataya, kakibat diyan ang giving. Kaya salamat sa mga natututong magbigay at nagsisikap magbigay.
Masaya ho ba kayo sa Panginoon? Kayo ba'y namamangha pa sa Diyos? Bulayin mo. Naligtas ka? Biyaya ng Diyos yun. Wala nang pinakamataas na kapalaran na meron ng tao, kundi yung siya'y tiyak na ligtas. Di ba? Let us treasure our salvation and be confirmed that we are saved. Then, pagkatapos na tayo maligtas, tayo ba hindi nagkakamali? Ang daming pagkakamali. Pero biyaya pa rin yung tayo napapatawad lagi. Tama ba? Hindi lang yan. Magbilang ka. And you will be surprised what the Lord had done. Yan po minsan kulang sa atin, hingi lang tayo ng hingi. Hindi natin na-appreciate yung naibigay na. Pagdating dito sa simbahan, binulay ko, ako pala yung mahal na mahal ng church. Salamat sa inyo. Ako pala yung mahal na mahal ninyo. Bakit? Tapos na ako sa Sunset. Tapos na ako sa St. Peter. Anytime, pwede na. Tama? May insurance pa. Biyaya na Diyos, nakapasa. Parang hindi na ako paglabanan eh. Ayaw maniwala sa akin. Pero, naghimala ang Panginoon eh. Tinanggap eh. Kagaling ng Panginoon. Tama? Abi, biyaya yun. Maraming wala noon. Ba, nagkakapag-ano din naman ng SSS. May PhilHealth pa. May ano pa? Ano pa ito? Insurance. Ang matindi rin yung assurance. Nung binabalikan ko yun, nakakaalis ng problema. Ang dami na pala ng biyaya ng Panginoon. Tapos, may asawa pa ako. May anak pa ako. Naiimbitahan pa kahit ayaw ko sana. Ayaw ko gusto eh. Ayaw ko nga gusto ko eh. Siya, bahala kayo. Oo, wala problema. Sabi ko, mahirap. Alam niyo, ginawa nila? Dahil sa akin, doon sa first floor ng hotel, doon sila magko-conference. Tapos pinaghandaan na kami ng hotel, kami mag-asawa, yung 3 worker, magdusa kayo kung saan kayo ilalagay. Na, alam yung biyaya ng Diyos na yun. Tama? Tapos sa mga kapatid ko naman, biyayaan din. Ang kuya ko nandun sa Canada, ngayon, may lupang nabili dyan. Nagpapagawa ng kubo. Nakikita ko utay-utay nga pala ang Panginoon ay. Tapos yung si Kenneth, si Kevin, si Kat, nakakakita na rin ako ng aking mga mahal sa buhay na tagal kong inaantay. Nakapag-i-invite pa ng tuni-tunilada. Kayo ba'y masaya sa Diyos? Alam mo, ang hindi masaya sa Diyos, ang laki ng problema mo. Ang laki ng problema ko. Alam mo bakit? Baka mas malaki ang tingin natin sa sarili natin kaysa sa kanyang biyaya. Alam mo, kalimitan ng prideful, yan ang may malaking problema. Lahat ng mapagmataas, tingnan mo sa Bible, malaki ang problema. Kaya nga magpakababa kayo sa paningin ng Diyos at Kanya kayong itataas. Mahirap kausap ang mapagmataas. Pero yung lagi nang nakikita'y kinaawaan lang ng Diyos, hindi yan nagtatanim. Are you with me? Sino tayo para di magpatawad? Pinatawad ka rin lang naman. Yan ang problema natin. We always feel like somebody. The fact is, we are nobody. Nalimutan ko yung sinasabi ni Pastor Ashley. No, we are nobody. We are na,
Okay. Kaya may masaya pa. Salamat at kung maaari lang talian yon, ano, yung laging ikaw ay masarap, yung masaya sa Diyos. Sana kung hindi nakakaalpas yon. Ano, yung laging feeling mo, revive ka. Kaso lang, kinabukasan, ang dami na uling masalimuot. Kaya yuyuko ka. Kaya ibig sabihin, maging ang revival, sovereignty din ng Diyos yan. That's not in our control. Revival is not in our control. We must be always under His control. Tama? At ang lahat ng bagay, nagsampalatan. Number 2, not only because of His salvation, bagaman ito'y bahagi din. Tingnan niyo pa yung 1 to 6. 1 to 6. 1 to 6. Maudo lang naman ito para naman tayo ay hindi pa natin makatas ito sa biyaya ng Diyos. 1 to 10 lang, chapter 19 verses 1 hanggang 10. As siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. So ang Panginoon talaga ay nagbe-visitation. No? Dahil walang owner pa noon. Walang motor. Walang tricycle. Sa totoo na, mas marami kang mawiwin pag naglalakad kaysa nakasakay. Ikaw tumahimik. Alala yung kwento lagi ng Ninang Lina kay engineer. Kayo ba yung nagkwento sa akin? Nung wala pa daw motor, ang lakas-lakas daw ng katawan niya. Kasi lakad hanggang diyan. Nagsimula daw siyang makaramdam ng pananakit ng katawan nung nakaka-owner na, nakaka-motor na. Kasi bakit? Hindi na na-exercise. Tama? Kaya kung may owner o wala, walang exercise. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, verse 2. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo. At siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis. So hindi lang basta siya trabador ng maniningil ng buwis. Siya'y puno pa. Kalahin mo, small but terrible. At siya'y mayaman. Kaya yayaman ka pag sa diyan ka nagtrabaho. Okay, verse 3. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus. Tingnan niyo ang pananalita. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus. Mayroon pagang ganyan ngayon. Ano? Alam mo, kung pinagpipilitan mong makita si Jesus, mapakinggan si Jesus, hindi ka aasa sa online na ikaw na may nasa Tyson din lang. Tama ba? Bakit? Pinagpipilitan mo iba yung may pinagpipilitan. Mabigat na salita yung may pinagpipilitan, iba yung kinaligaw sa babae, sabing walang gusto sa iyo. At talaga yung pinagpipilitan na yun. Nagpakamatay. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino siya. At hindi mangyari. Bakit? Dahil sa maraming tao. Sapagkat siya'y, alam mo na. Diba? Sapagkat siya'y, alam mo na. Pandak. Pero pinagpipilitan. Paano nahalatang pinagpipilitan? Verse 4. At tumakbo siya sa unahan. At umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yon. Alam niya kung saan dadaan ang Panginoon. Amen? Ang hirap ay maraming Kristiyano nadaan lang sa simbahan. Kalahin mo, nakakakita ko diyan. Minsan ako nandyan. Nakita ko yung nadaan Pinadaan. Nadaan pala din dito May paglinggo hindi makapunta din Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Sa totoo na, hindi din naman madaling magpatuloy nga. Biyaya ang makapagpatuloy. Sa totoo na. Kaya walang pagalingan dito. Biyaya pa rin. Siya nag-aakalang nakatayo mag-ingat. Baka siya'y mabuwal. Nakikita ko At pag nakita ko, biglang nayuko.
nakakaawa. Nakakaawa naman. Ika'y nabunggo dahil sa pagyuko. Di nadublihan. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya nagdaraan sa daang iyon. Verse 5. At nang dumating si Jesus sa dakong iyon, ay siya'y tumingala. At sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Verse 6. At siya'y nagmadali. Ito niyan ha? Nagpupumilit. Gumawa ng paraan. Ngayon na may nagmadali. Ay, matutuwa ka sa mga ganitong asal. Pagdating sa Panginoon. Ay ngayon, mayroon pa bang ganyan? Nagsusumikap, inaabangan kung sinadaan, at gumagawa ng paraan para talagang makita siya. At nung masabi ng Panginoong Jesus, bumaba ka, ay nagmadali, hindi lilinay-linay. Nagmadali. At bumaba. Ito pa maganda. Tinanggap siyang may tuwa. Then verse 7. Ano bang sabi ko hanggang saan? Verse 6 lang pala. Una, because of his salvation, the giving of Zacchaeus. Then number 2, because of his sincere desire for Jesus. Then, if there is a will, there is a way. Kaya yan ang totoo. Yan ang totoo kay Zacchaeus. Dahil gusto, may paraan. Pero pag ayaw, napakaraming dahilan. Hindi tayo. Ang tao, pag sa gusto, kayang mapagod kahit hanggang mamatay. Pero pagdating sa Panginoon, parang laging pagod. Something wrong. Amen? Tama ho ba? Kayo ba'y masaya pang pumunta dito? Kahit pagod na kayo. Ano sa totoo na, yung napagod tayo sa gawain tama, masaya ka pa rin. Ang mahirap yung napagod dahil sa kasalanan. Yan ang nakakapanghina. Yung kaya pagod na pagod ay dahil nasa kasalanan. Ang Diyos na may nagpapatawad, baka tayo titigil dyan. Amen? Kung kayong inaligo araw-araw, kayo nga bagay inaligo araw-araw, o di maligo rin tayo araw-araw sa ating kasalanan. Ano ho? Because of his sincere desire for Jesus. Nung makita niya si Jesus, lagapak na Dagasaan na Lagpak ang giving. Dahil ng kanyang sincere desire, nagpumilit siya, gumawa siya ng paraan, inabangan talaga niya ang Panginoong Jesus, siya ay nagsumikap, sukdo lang hindi niya makita siya dahil siya'y maliit, umakyat siya sa puno ng sikomoro at nakita siya ng Panginoong Jesus at siya'y pinababa, bumaba ka sa kayo at ako'y tutuloy sa iyong bahay. At siya'y nagmadali at siya'y tinanggap ng may tuwa. Malaking bagay yung may tuwa. Tama? Pag may darating na Shopee, kahit alam mo namang binayaran mo yun, ako ga? Minsan ako'y naiinggit na rin Bigyan ko'y wala di yan. Ano? Ako ga? Alam mo namang binayaran mo yun, pero tuwa ka pa rin Alam mo namang binayaran mo yun. Pero buhay-buhay, araw-araw kang binuhay ni Kristo, walang bayad. Iniligtas ka na walang bayad. Dumarating sa atin. Yung inararamdaman po natin. Ang problema natin minsan, sige, mamaya ko na ibibigay yun. Sana hindi ko malimutan. Ikumpara natin ang Matthew chapter 2, verse 10 and 11. Matthew chapter 2, verse 10 and 11. Yan naman yung wise men. Pag-aaralan din yata natin yan, the giving of the wise men.
At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. Intindihan, no? Di kawasang galak, exceeding joy. Then pagdating ng verse 11, at nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya, at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan. Anong binuksan? Kayamanan. Ay inihandog nila sa kanya. Ano mga kapatid, ito'y para si Sakeo din. Ito'y nagpumilit din. Galing sila saan? Sa malayong silangan. Sabi ni Dr. Hollis, it takes many months journey at napaka-mapanganib dahil sila'y dadaan sa mga disyerto. Kaya imposible daw na sila ay 3 wise men. Delikado ang maglakbay ng tatatlo sa malayong lakbay na dadaan sa mga disyerto. Mapanganib yun. At saka namangha ang presensya ng Jerusalem. Kung sila'y tatatlo, hindi mamangha yun. Marami yun. Kaya mali yung 3 wise men. At saka mali yung nadatngan nila sa Belen. Hindi, sa bahay na. At hindi nasanggol si Kristo nung madatngan ng wise men. Bakit? Nung ipahanap ni Herodes, dahil gustong ipapatay si Kristo, ang kanyang, at least ang kanyang pinahanap na papatay ni 2 years below. So hindi nasanggol nung si Kristo idatngan. Pero sa ating drawing, si Kristo baby pa. 2 taon na ho siya doon. Kaya mali yung mga istorya nila. Pero ang tamang istorya, nagbunga yung pagsisikap nila. Kami na parito para siya isambahin. Nakita namin ang kanyang tala. At pinatnubayan uli sila ng tala. At nakita niya. At nagkaroon sila ng di kawasang galak. At magdakay binuksan nila ang kanilang mga kayamanan. Ay inihandog nila sa kanya mga alay. Naginto at kamangyan at mira. Alam niyo kapag mayroong sincere desire, may giving. Tama? O iniwala yung sincere desire ni Sakeo ay pagmamahal kay Kristo. Talagang yun ang pagmamahal. Yun ang sincerong pagmamahal. Yung wise men, nandun ang sincerong pagmamahal. Actually, yung salitang worship, pagmamahal yun. Worship. Ayun ang ibig sabihin ng worship. Worship. Pagpapahalaga. Kaya mga kapatid, sa totoo na, tayo umamin lang. Umamin na nagsisisi. Si Kristo ay bulati na sa ating buhay. Yan ang totoo niyan. Si Kristo ay ano lang, pasaka-saka na lang. Si Kristo ay resolve na lang. Si Kristo ay hindi natin top priority. Ay, walang kasalanan talaga yun. Diyan ang problema natin, yung panlalamig sa Panginoon. Totoo yan. Kayang maglakbay ng wise men sa napakalayo. Napakapanganib, maraming daladalahan. Bakit? Yung kanilang hayupan, alangamang walang dalang pagkain yon. Kung ang gamit mo ay barko, may nakalagay doong gasolina. Kung ang gamit mo ay train, may bitbiting gasolina. Kung ang gamit mo ay aeroplano, may naka-reserve din yun. Siyempre, yung kanilang hayupan, may naka-reserve din yun. Kaya hindi pwedeng 3 lang sila. Napakalayo, napakamapagod, napakadelikado paglalakbay. Pero dahil mahal nila si Jesus, may paraan. Nakakalungkot, abot lura ang simbahan, hindi makarating. Are you with me? Alam mo ang problema? Hindi ang layo ng lugar, ang layo ng puso. Hindi yung distansya ng lugar
Ang problema kung bakit di makarating sa simbahan, yung distansya ng puso sa Diyos. Yan ang problema. The heart of the problem is always the problem of the heart. May pagkalalaki, malayo, may malapit din. Hoy, makinig kayo. Amen. Kaya may nasa akin pa. May natututunan ba kayo? Ang hirap gag dito, tayo magbago ng anyo sa aking harapan. Kaya naman magpakita ng gilas na kayo natututo. Nakakaintindi, amen? Kaya pagkaupo mo, patumba na agad. Okay, di nababago ng style na yan. Tayo mamaya, isa ka sa pinakamaingay dito pagkatapos ng preaching. Hindi mo alam, nadadaya ka ni Satanas. Are you with me? Amen. Ikaw nga magsalita dito. Baka wala kaming maintindihan sa iyo. Yan ang hirap sa iyo eh. Alam mo kayo niwala, maging ang paikinig, pagsambayan sa Diyos. Yung paikinig mo ng ayos sa salita ng Diyos, pagsamba rin yan sa Diyos. Bakit? Hindi mo ginagalang ang Diyos sa hindi mo paikinig. Yung paikinig pa lang natin, pagsamba na yan. Kaya mong ibigay ang iyong mahabang lakas sa maghapon para sa sarili mo. Uupo ka lang para makinig sa Diyos, di ka pa magtinong makinig. Sige? Nakakaintindihan mo ba tayo? Akalain mo, kaya mong gugulin ang iyong lakas sa maghapon sa sarili mong kapritsyo. Pero sa isang oras sa maikinig salita ng Diyos, hindi ka makatagal. Tama ba? Ako hindi tipong mangaral na nakakalampas yan. Kasi tinitingnan ko ang mga tao na ay kinig nga o hindi. Amen? Tama ba? Ako ay niwala. Maging ang paikinig ay pagpapakita ng pagmamahal kay Kristo. Liban na lang kung tayo katulad ni Eutychus. Eutychus ba yun? Eutico. Dahil sa pagiging hard worker para sa gawain ng Panginoon. Kaya nung siya'y mahulog, gumaling din. Ay ewan ko sa inyo kung kayo mahuhulog ngayon. Kung kayo gagaling. Are you with me? Opo. Dahil nagalak. Alam nyo, mayroon kang pinsan, pag dumating yung kanyang kaibigan, sabi ng kanyang ina, bigla kayo pag kayo nag-uusap, hindi nyo na mamalayang hapon na. Sa totoo na. Pangalan ni si Tess Barola, yung kanyang kaklase. Talagang best friend niya yun. Pag yun ay dumating ng umaga, hanggang hapon na yun. Ang sabi ng Chesele, kayong dalawa kayo? Ano kayo yung pinag-uusapan? Ang tagal. Hindi kayo nawa, maghapon kayo. Para they enjoy each other. Hindi nga nila aramdam na sila'y gutom na. Hindi nga nila aramdam na ganit-garni. So we need to enjoy the presence of God. Yan ang problema sa atin. Amen? Pag talagang tayo ay gustong matuto salita ng Panginoon, we will listen. 1 Chronicles 29, verse 9. Tingnan niyo po sabi. Ano sabi ng Bible? Na magkagay na galak ang bayan dahil sa sila'y nangaghandog na kusa. Kalahin mo kusa. Sapagkat sila'y may dalisay na puso. Kaya mga kapatid, may maganda palang puso sa pagbibigay. Na nangagahandog na kusa sa Panginoon. At si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Hanggang dumating doon sa, hanggang saan ba yung talatang yan? Okay. Ang punto ko lang doon, mga kapatid, yung puso, sincere. Sapagkat sila'y may dalisay o sincere. Not only because of his salvation, but also because of his sincere desire.
Amen? Ako naniniwalang mahal talaga ako ng aking asawa. Dahil kita ko yung sakripisyo niya. Kita ko yung sincerity niya yun. Pag birthday ko, lagi ako may bago. Ako ngayon magpipris lang sa Cavite. Gusto niya akong bilhan ng bagong barong. Sabi ko, wag na. Madami na naman ako dyan. So, dahil mahal, nagbibigay. Kaya naman, gusto kong suklian, nung ako'y magkapera, ano naman, ibabawi ko sa aking mahal ding asawa. Ay magbe-birthday din yan. Eh ako'y nag-iipon. Nakaka-10 piso na ako eh. Bakit? Pag mahal, nagbibigay. Mahal niyo ba ang Panginoon? At ako'y iniwala, hindi pera lang ang ibinibigay sa Diyos. Maging ang oras. Tama? Actually, mga kapatid, ang pagsamba, hindi binabayaran yan. Abay, ako'y nagbigay na, ibit pa ako sisimba. Ano, binayaran mo ang oras mo? Hindi ganun yun. Amen. Hindi pwedeng sabihin ako naman nagtatays na, ako naman nag-o-offer na, hindi na ako sisimba. Ibig sabihin, binayaran mo ang pagsamba mo. Minsan, dumating si Pedro, si Apostol Pedro, sa Samaria, at nagpatong ng kanyang mga kamay, at tinatanggap ng pinatungan ng kanyang kamay ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Itong si, anong pangalan nito? Ang sabi niya, bigyan mo nga ako ng kaloob na yan. Na kung sino man ay patungan ko ng kamay, ay sila'y babaan din ng Holy Spirit. Sabi ng ano, ikaw ay nakikita kung ikaw'y nasa kapait-paitan pa, sapagkat iniisip mong pwedeng bayaran ang kaloob ng Diyos. Mga kapatid, ang pagbibigay, hindi yan pagbabayad. Yan ay pagsamba. Wala tayong itinatago sa Diyos. Yan ay pagbabalik lang ng ibinigay sa atin. Hindi natin kayang bayaran ng Panginoon. Pagpapasalamat na lang natin yung pagbibigay, hindi yung pagbabayad. Kaya wag mong sasabihin, ay, ako'y nagtatest yan, ako'y nag-o-offer niya, ako nag-paper spot pa nga ako, tapos sasabihin pa ako'y umaten, oh, ay, kalabisan na yan. Ano yung binayaran mo, ang dapat mong pag-ating gagawin? Hindi. Ay, wala pati ang giving, maging sa oras. Kaya ang gusto ng Diyos, personal yung dalhin ng iyong kaloob. Bakit? Ibig sabihin, ang Diyos hindi lang concern sa iyong ibibigay. Concern din ang Diyos sa iyo na ikaw mismo na nagbibigay. Kaya ang giving hindi ipapadala. Lima na lang sa abroad ka. Kung kaya mo, ikaw mismo magdala. Bakit? Interesado rin ang Panginoon, hindi lang sa ibibigay. Mismo sa iyo na magbibigay. In fact, ang ibibigay nga natin ay present your body. Kaya ang laki talaga ng problema nang hindi nasimba na. Malaki ang problema. Amen? Maawa kayo sa inyong mga sarili kung kayo anak ng Diyos. Naintindihan niyo ba? Maawa kayo. We waste our time. We waste our life. We waste our talents. We waste our gifts. We waste the ministry. Nakakaawa. Tayo ba'y naniniwala na tayo haharap sa hukuman ng Panginoon? Tayo ba'y naniniwala pa talaga sa salita ng Panginoon? Kaya kayo nagpapatuloy. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Alam mo, manghihina ka man, pero nagpapatuloy ka, pwede ka pang kausapin. Di ba? Hindi mo lagi tayo revive pero pag tayo nakakapanig ng preaching, nare-revive. Pero kung hindi ka na-attend, hindi ka na nga revive, hindi ka pa na-attend, madadag-anan ka na. Matatambakan ka.
Kumbaga yung imbising pinggan, hindi mo agad inimis ng umaga, ng tanghali, ng hapon, dumami yan. Parang exam sa school, parang assignment sa school, hindi mo agad ginawa. Maintindihan mo, ang hirap na bakit? Natambakan ka na ng assignment. Pero kahit napapagod-pagod, ginagawa mo yon, at least, maluwag ang puso, bawas ang gawain. Malamang ko ba? Pero hindi na-attend? Nako. Wala. Nakakaawa. At saka mga kapatid, saan ba nangingitlog ang lamok? Sa stagnant water. Bego sa inyo, lahat ng negatibong isip, yan ay itlog ni Satanas dahil hindi na gumagana sa Panginoon. Stagnant na. Alam mo, pag tayo hindi maayos sa Diyos, ang daming mga negatibong lumalagay na hindi tayo makaresist. Are you with me? Then number 3, not only because of his salvation, also because of his sincere desire for Jesus. Yan talaga nasumpungan. Ganito din po si David, kaya siya nakapagbigay. Yan din po ang wise man. Ganyan din po si Zacchaeus. Then also, because of his sane sensitivity. Because of his sane. Tama ba yung sane? Di kat may insane? Tama ba yung antonym niya na insane? Ano ibig sabihin ng sane? Matino, tamang pagiging sensitive. Alam mo ang tao, kalimitan ng ating pagiging sensitive, mali. Tayo sensitive sa sarili, pero hindi sa Diyos. Kaya tayo wag lang din makakante. Nako, hindi na may drawing ang muka. Bakit? Sensitive kasi tayo sa ating sarili. Yan ang aminin natin, lahat tayo ganyan. Ano? Sensitibo tayo sa ating sarili. Ano? Ang gusto natin laging mapakinggan yung maganda sa atin. Kahit naman hindi totoo, binubula-bula na lang. Kahit ako binubula-bula lang, basta maganda ang pandinig ko sa akin, okay lang. Pero wag ka. Wag lang diyan makante. Go. Ang daigdig. Si Zacchaeus, kaya siya ay tama, kaya siya ay nakapagbibigay, hindi siya, nung ma-encounter niya si Kristo, ibibigay ko ang kalahati ng aking goods. Kung ako'y anuman ng labis, babalik ko makaapat. Bakit? Hindi yan dati ganun. Ang kanyang kamalayan, puro sarili. Pero madat nga ni Jesus, nag-iba. Amen? Hindi na puro sarili. Atin niya, 19 verse 2. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zacchaeus at sa isang puno ng mga maningilang buwis at siya'y mayaman, siya'y pinuno. Then pagdating sa verse 7, at nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok, nanunuluyan sa isang taong makasalanan. So siya'y makasalanan. Kilala mismo ng tao na siya'y makasalanan. At siya'y maniningil ang buwis, kaya nga siya yumaman. Dahil siya'y makasalanan. Pero pagdating ng verse 8, si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binibigay ko sa mga dukha. Yung verse 7, mabigat yun. Kung hindi na siya nakaroon ng sensitivity kay Jesus Christ. Yan yung verse 7. May mga nagmamarites dyan. At nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan.
Halata mo naman nagbubulong-bulungan ng tao eh. Di ka? Kaya mahirap yung may kadais lagi. Lalo pag may preaching. Akala ko siya ng di ka? Ako iniwala mga kapatid kung siya hindi na-adat nga ni Kristo. Ano pinagsasabi niyo dyan, ha? Ako yung pinag-uusapan. Hindi na ganun. Di ka tayo minsan naiinis tayo doon sa, minsan di naman pala ikaw pinag-uusapan, yung nawalang ahas. Di ka? Pero alam mo kalimitan na may problema sa sarili, lagi ang iniisip mo, pinag-uusapan. Ikaw ang nagawa ng iyong multo. Ano? Yan, ikay mapaghinala. Ngumiti o sumimangot, may problema sa'yo. Pag ngumiti, niluloko mo ako. Pag sumiring, ano, galit ka sa akin? Kasi sensitibo sa sarili. Pero pagka ikaw ay ang sensitivity mo na kay Jesus Christ, kahit siya na yung pinagbubulong-bulungan, wala akong pakialam. Tama? Kasarap ka ng ganon. Eh tayo hinala pa lang. Ako yata pinag-uusapan eh. Apektado ka na eh. Tama? Ay samantalang ito, siya na nga ang pinag-uusapan. Pero sabi pa rin niya, ibibigay ko ang kalahati ng aking goods. Kung ako yung makasingil. Pero may mga sinasabi ng tao, bakit? May matino na siyang pagmamalay. Alam mo mga kapatid, minsan, ating ipanalangin, kahinaan natin dyan, lahat. Sa totoo na, tayo ang nagawa ng ating multo. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi ka pagkahanasisyan pag nanalmin ka, aktual na multo na. Gagawa ka pa ba ng multong iba? Kaya ako noon, pag ako may kalarong lumpo, hindi mo na ako mapapalaro hanggat hindi umaalis yung lumpong yun. Bakit? Namamalaya ko ang sarili ko eh. Eh yung pa namang isang lumpong inig, tuwang-tuwang makipaglaro sa akin, gusto yata makipaghabulan. Ang tawag niya sa akin si Marcelo. Marcelo, laro tayo. Sabi ko naman kay Danilo, palisin mo yung kapatid mo, di ako makapokus eh. Bakit? Nakikita ko yung sarili ko. Tama? Nung ako yung nagwi-witness, lagi ko naman nauulit sa inyo. Bigito mo ito, lagi pag ako magwi-witness. Sa ilong ko nakatingin. Hindi sa Bible. Nako-conscious ako. Hindi naman pala ganun ang kanyang iniisip, sinasabi. Ako lang ang nag-iisip. Pero kaya naman ako yung nagtitibay. Bakit? Nahawak. Ay, naniniwala na tuloy ako. Para hindi ito hinala. Totoo ito. Isang punto ko lang mga kapatid. Pag ikaw ay laging nakatingin sa iyong sarili, hindi ka makadiskarte ng ayos. Tama? Lalo pa nandiyan ang crush mo. No? Talagang pinong-pino ay pag-alis. Pag wala ang pusa, naglalaro ang daga. May mga Kristiyanong behave na behave pag nandiyan ang pastor. Pag wala. Because of his sin. Tingnan niyo po itong Lucas. Tingnan po natin ang Lucas, chapter 12, verse 15 to 21. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo. At kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman. So, hindi maganda yung sarili lagi. Kasakiman yun eh. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kala mo masaya ka at buhay ka dahil ang dami mong tinatangkilik, no? Buhay ka dahil binubuhay ka pa ng Diyos. Mahirap at mayaman, kaya buhay dahil ang Diyos. Biyaya na lang na ikaw ay pinagpapala. Ano? Verse 16. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Then verse 17. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga, di mo lang nag-iisip, ibibigay ko ito sa simbahan.
Baka walang makain ng workers, baka si Pastor Igarne. Hindi, wala sa programa ni ang Diyos. Sa kanyang kasaganaan ay wala yon. Hindi mo na lang iniisip, ako magbibigay ng tithes, ako magbibigay ng offering, ako magbibigay ng pagkain sa mga nag-outreach, sa mga nahayo, etc. Wala yan. Ang kanya iniisip, anong gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. Verse 18. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Wow. Igigiba ko ang aking mga bangan. At gagawa ko ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. Verse 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Verse 20. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na nahaling. Ano sa English yung haling na yun? Full? Full ba? Full. Ano yan? Doubtful. Oh. Sa Tagalog ay haling. Ano pa ang magandang Tagalog ng full? Maas. Ulaga. Ano pa? Yung palang mga taong ang sarili lang lagi ang iniisip ay haling. Are you with me? Hindi akin yan. Salita ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, pag pinagpapala ka, isipin mo yung nagpapala sa'yo. Tama ba? Magbigay tayo. Hindi yung sarili na lang lagi ang iniisip. Yun ay insane. We need sane sensitivity. Dati pa sinabi sa kanyang Diyos, ikaw nahaling. Hihingin sa iyong gabing ito ang iyong kaluluwa. Yan pa ang problema. Hindi tayo ang may control ng ating buhay. Iga, sa halip na ipagpasalamat may kinakapaghanap buhay pa, ay magpagamit ka na pag binagbigay ka. Magbigay tayo. Huwag laging isip Pag nagulo, pag numipis ang patas ako, kakatakot yan. Alam mo, minsan kaya ang tao magbibigay, paglabis na. Hindi yun ang giving. Ang giving, mas marami sanang naipon natin sa langit kaysa sa lupa. Kumusta ang inyo buhay? Be sure na mas marami kang kayamanan sa langit kaysa sa lupa. Tama? Naintindihan mo ba? Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw, nahaling, sakit yan. Pastor, sakit magsalita. Hindi akin yan. Hihingi sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Ngayon, mga kapatid, sino magsasabing tayo magigising pa bukas? Taas nga ang kamay. Taas ang kamay dito ng mga pagsasabing bukas. Alam ko, nananampalataya ako sa sarili. Nabuhay pa ako bukas. Ibig sabihin natin tiyak. Kung kunin niya tayo mamaya, may naipon ba talaga tayo sa langit? Amen? Yan na sabi. Hihingin sa iyo sa gabing itong iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo, ay mapapasa kanino. Kaya, ibig sabihin, hindi mo tangan lagi yun. Hubad kang dumating sa lupa, hubad ka ring aalis. Pero nakakalungkot, yung bagay ng lupa, nagpatigil sa iyo sa pagsisimba. At tawag sa iyo ng Diyos, haling. That's not my words. That's the word of God. Amen. At ang mga bagay na inihanda mo, kanino yan mapapunta? Yan nga sinasabi ni Ecclesiastes ito yung vanity of vanity. Ikaw ay yumaman, nagpakayaman ka, pero pag namatay ka, kanino mapapunta? Tapos pagguguluhan pa, pag-aaway-awayan pa, ay mga marami nagpapatayan dahil sa mana. Yung iba pumapatay dahil hindi nabanahan.
Yung iba naman, nagkakagulo. Ano sasabihin mo magkapatid? Ano mo sasabihin mag-asawa? Sa kauntingan nagalaw na muhon, nagkakagulo. Muhon lang, natumba ang muhon. Bito'y tinumba dyan? Saan lamang ang tumba? Kalay mong muhon lang, pinag-aawayan yan. Nakakita na ba kayo? Nakapanood ako mismo ng mga true to life story, yung nagkaroon ng ubusan ng lahi. Bakit? Dahil sa muhon. Ang attorney doon ay, pag may katwiran, ano pangalan na yan? Season. Season ba yan? Meron siyang isinadula, tunay na buhay. Magkapatid, magkaanak, nag-ubusan ng lahi dahil sa pagtumba ng muhon. Bakit? Sarili lagi ang inaatupag. Iiwanan mo naman yan. Di nga? Minsan nga pupunta pala tayo sa simbahan, nalilimutan mo na. Ba? Di ko nadala ang Bible, pero dala ang cellphone. Di nga? Kalahin mo pati Bible na iwanan. Ano? Pero dala ang cellphone. Bakit? May Bible din naman ho. Totoo yan mga kapatid. Sa totoo na, tayo ba'y naniniwala pa sa Bible? Please lang mga kapatid. Kung sila'y ganon, wag tayong ganon. Bet tayo papapekto sa ayaw mag-ayos. Ako'y magpapatuloy kahit ayaw ng iba. Gagaya ka rin lamang ay dito na sa nagpapatuloy. Dahil isang araw naman, haharap tayong lahat sa hukuman ng Diyos. We cannot escape the fact of Christ's judgment. Whether we like it or not, haharap at haharap tayo dyan. Hindi porke lumayo ka, naka-eskapo ka na. Mas matindi nga yun eh. Mas madami ang ating pananagutan. Klaro ba? Data pa sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin. And then, ano pa, ituloy natin. Verse 21. Gayan nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili, pero hindi mayaman sa Diyos. Ang linaw. Maliwanag ho ba? Kaya sabi ng isang pastor, nag-preach, sa giving, ang tanungin mo, wag yung umalis, yung natira. Matindi yun. Matindi mag-preach yun. Kaya hindi ko imbitahan eh. Matindi mag-preach yun. Para malaman mo kung kay giver, ang tingnan mo, alin ang malaki? Yung umalis o yung tira? At pinatutunayan naman niya talaga yun. Hindi lang sinasabi niya yun. 60%, pero may sumasapaw na. Galing dito, 75%. Kayo, kumusta inyong giving? Mahirap ako, Pastor. Mas mahirap sa iyo ang Macedonia. Mahirap sa iyo yung Sarepta. 3 taon kalahating taggutom, kaunti na lang at mamamatay na. Pero hindi. Kapag tama ang kamalayan, makapagbibigay. Itong mayamang ito. Ang sabi? Gay nga ang nagpapakayaman sa kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Tayo ba'y mayaman sa Diyos? Amen? Yan last. Verse 8. Si Sakeo ay nagtindig at sinabi, sa kanino? Sa Panginoon. Ulitin ninyo. Sa Panginoon. Then, iniulit. Narito, Panginoon. Alam mo, ilang beses nabanggit ang salitang Panginoon. In just chapter 19 verses 1 hanggang 10. Di ko na ilista. Pero ang limit binanggit ng pangalang Panginoon. Alam niyo ba ang pangalang Panginoon dyan, ibig sabihin na Koreas. Koreas. Hindi Koreos. Alala ko yung aming instructor na hapon. Talsik ang laway. Bubo kay Pastor Jess. Si Pastor Jess, pagka kami nagkaklase, lagi nasa unahan. Ayun ay nagtuturo sa amin ng pronunciation ng Greek. Not Koreos, Koreas. Talsik ang laway. Pastor Jess na may patulog-tulog lahat sa may unahan. A shower of blessing, ang marami. Inabot mo ba yan si Kami Basyama? Oo.
Ikaw ba yung nabisikan din ng kanyang laway? Kaya pag siya ang teacher nyo, huwag ka sa unahan. Talaga talisikan ang laway noon. Bagay nanonood pala. Si Sakeo nagtindigan sinabi, Panginoon, koreas. Ano ba ibig sabihin ng koreas? Ito, ayaw ko naan dyan. Nailagay ko ba dyan? Wala. Ganito sabi, he to whom a person or things belongs. Pag sinabing koreas, about which he has power of deciding. Ibig sabihin, ang pag sinabing Panginoon, kanyang lahat ng bagay at siya may kapangyarihang magpasya dyan. Ownership. Siyang may owner, master, Lord, the possessor and disposer of a thing. Yan ibig sabihin ng koreas. The owner, one who has control of the person, the master, in the state, the sovereign, prince, chief, is a title of honor expressive of respect and reverence. So ang idea doon, merong pagkilala si Sakeo, kaya may giving. Lord, iyo naman lahat. Koreas. Kaya kong ibigay ang kalahati. At kung kayo nakasing ilang labis, Lord, kasi koreas, ibig sabihin niyan, ikaw ang may-ari ng lahat. You're the possessor of everything. Tama ho ba? Tayo ba'y naniniwalang si Kristo Panginoon? Ano ba sinabing Panginoon? Koreas? Ang ibig sabihin nyo, nabagalang ko. Pag sinabing koreas, he to whom a person or things belongs. Ibig sabihin, pag sinabing Panginoon, siya ang persona, siya na ang mga persona at ang bagay ay kanya, about which he has power of deciding. Mga persona, mga bagay ay kanya, na kung saan meron siyang kakayahang magpasya. Kanya yun eh. O kaya Lord, yung Lord, the possessor and disposer of a thing. Ano kung bakit natin kaya magbigay dapat? Kasi kanya din naman yan. Siya naman ang may-ari niyan. Kaya mga anak, yung anak si Jemuel, para hindi mabigat sa akin, kasi mabigat yan. Pag umaalis yan, ano kaya mangyayari? Baka hindi nabubunggo ng tricycle, pa kung ano. Nakakatakot eh. Tapos lumalaki na. Minsan, naiinip pa sa bahay, parang gusto na mag-hikap-hikap. Isang araw, maghahanap na yun ng kabarkada. Di kayo pag ikaw ay magulang, iisipin mo yan. Sana ang anak kong ito ay huwag mapasama. Kaya ako'y lalong nananalangin kay Utoy, araw-araw. Kasi hindi ako ang may control. Ang Diyos talaga ang may control. Are you with me? Yung pagkakasakit, ayaw natin magkasakit. Pero hindi tayo may control. Alam mo, hanggat ikaw ay hindi pa magulang, hindi mo masyado maiintindihan yun. Pero pag magulang ka na, iba na yun. Ngayon, kung magulang ka naman, wala kang gayong pailing, abay, anong klaseng magulang ka? Tama ba? Anong klaseng magulang ka at wala kang ganon? Pero anong punto lang natin? Dapat, isipin ko na si Jemuel ay hindi rin akin. Yan ay pinagkatiwala din lamang sa akin ng Panginoon. Maging ang buhay ko'y hindi akin. Kaya minsan, ang ganit natin magbigay. Bakit? Akala mo'y iyo. Kaya Lord, andiyan pa ho ba kayo? Totoo na, maging mga anak natin, mga kapatid, ipanalangin natin. Ialay na natin sa Diyos, Lord, iyo yan. Kaya minsan ang hapdi eh. Nung si Abraham, hingin si Isaac, ang hapdi, bakit? Alam na Diyos, naagaw na yon. Naagaw na yon. Naagaw na yun ang devotion niya sa Diyos. Kaya kukunin niya si Isaac. Pero napatunayan ni Abraham na mas mahal niya ang Diyos kaysa kay Isaac. Alam mo, pagiging magulang, naiisip mo talaga yan. Kapag sincere ka sa Diyos, maiisip mo talaga yan. Pero kung wala kang pakialam sa Diyos, okay lang. Pero pag mahal mo ang Diyos, naintindihan niyo ba yan? Ang dami pang talata eh.
John 3:27. Bigay ko na lang. John 3:27. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ng isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Klaro ba? Wala ka kung hindi ibinigay ng Diyos. Kaya sabi niya sa kayo, Panginoon. That means to say, kinikilala niya na siya'y katiwala lang ng Panginoon. At ang tunay na may-ari ay ang Diyos. Psalms 24 verse 1. Psalms 24 verse 1. Ano sabi ng Bible? Ang lupa ay sa Panginoon. Amen. Katiwala. Kahit may isang hektarya, pag namatay ka, hindi na iyo yan. Sa Panginoon yan. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Kasama si Kuya Boy. Pati ang sanglibutan. Pati silang nagsisitahan dito. Pati tayo. Ba't tayo magdadamot sa Diyos? Kanya naman yan. Naintindihan niyo ba? Kanya yan. Hindi yan iyo. Pati nga buhay natin, hindi atin. Alam mo kung iyo yan, ba't ka mamamatay? Dapat ipaglaban mo yan. Pag hiningi ng Diyos, di mo kayang itanggi. Bakit? Kanya yan. Gumawa ka na ng paraan para wag ka mamatay, hindi mo kaya. Ini-invento yan ng maraming tao kung paano hindi mamamatay. Pati yung nag-iimbento, patay na rin. Bakit? Ang Diyos na nagpahiram, siya din ang kukuha niyan. Kaya sabi ni Zacchaeus, Panginoon, alam mo yung Panginoon doon? Koreas. Ibig sabihin, he recognized the ownership of the Lord Jesus Christ. Tayo ay katiwala lamang ng Panginoon. Hindi lang ng pera, ng lakas, ng lahat. 1 Corinthians chapter 4, verse 7, dito na lang ako magtapos. Actually, dahil pantalata nilagay ko dyan. 1 Corinthians 4, verse 7. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Lahat ng nasa iyo, binigay lang. Tama ba? Ang anak ko, ang asawa ko, binigay lang. Ako, bigay din sa kanila. Lahat na nandito, bigay lang ng Panginoon. Kaya sabi ni Zacchaeus, Panginoon, kalahati ng pag-aari ko ibibigay ko sa iyo. Bakit? Nagsalita mo na siya ng Panginoon. Panginoon, Koreas, that means to say, he recognized Christ's ownership. Kanya naman yan eh. Alam ko ba? Kaya mas mahalin natin ang Panginoon kaysa ating anak, kaysa ating asawa. Kaya pag tayo binigyan ng anak, lalo tayo maglingkod sa Diyos. Tayo pag binigyan ng asawa, lalo tayo magpasalamat sa Diyos. Kung maaari nga, mga kapatid, lahat ng ibinibigay sa atin ng Panginoon, magdala sa atin, papunta sa Kanya. Hindi palayo sa Kanya. Ipanalangin natin yan. Ipag-pray natin yan. Kasi minsan nayabang tayo. No? Nagkaroon lang ng bagay. Ay, kung di ako nagsipag, mas masipag ang Diyos sa iyo. Bakit? Akala mo araw-araw binabantayan ka. Tama? Kung di ako dumiskarte, kung wala ang Diyos, ang diskarte may bulok. Totoo ba yun? Yun ba'y tinatanggap pa rin natin na salita ng Diyos? Kalungkot, pag natagal na, alam ko na yan. Sa alam mo, yan, tanong, pinaniniwalaan mo ka. Tinatanggap mo gan totoo yun. Kayo bang mga nandito ay ayos pa? Kayo ba'y magpapatuloy? Paano kung kayo pagpalain? Kayo ba'y tutuloy pa rin? Kaya minsan magaling pa yung wala pa eh. Agresibo sa Diyos.
Bigyan ng tayo yung mga wala ay akala may langit na makarating na simbahan. Pinakalungkot, hindi pa naman totoong nainog, nalaki. O kaya naman, nagpapakilala lang talaga tayo kung sino tayo. Baka mukhang spiritual lang, pero hindi naman. Are you with me? Kaya ang ganda ng awit, your grace still amazes me. Dapat tayo ay napapahala pa ng Panginoon. Tayo ay, number 4, because of His submission to the Lord. May-ari. So kung tayo nagbibigay sa Panginoon, binigay lang natin yung Kanya. Tayo pa mag-pray. Panginoon Diyos sa langit, salamat.